Buong adlaw, bag-o ug labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o ug labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan ug ubang suok sa kadaliman. Ang tibok puwersa sa News sa Public Affairs Department mo ipaspas nga buhatod kaninyo niini dinhi sa Jones Pamukaw Balita. Pamuna ug paminawa ang Pamukaw Balita. Martin Abakita sa Super Radio. Good morning. Good morning, kapuso. Adlaw karon nga Martes, mga higala, Nobyembre 25, 2025. Kumusta ito mga kapuso karon na niid sa dagan sa panahon, mga higala? Tungod sa bagyong si Berbina, kaniya sa Philippine Area of Responsibility o gipatilaw tas lagtos ni Berbina, mga kapuso. Sakad pa niya gabi, may bunok ng uwan sa nagkalain-laing dapit sa itong palibot. Huwag sa mga kumpiyansa ang atong mga residente, mga higala. Ilabi na kato nagpuyo dool sa mga kasapaan, naniid, nanubay, nagkuwang stog ang uban. Kung kay unang gibalita ang kinis Berbina, daghang tubig ang ibubuo usab ni ining iyang pagpanganaw-kanaw sa palibot dinis ato. Morning na! Mingaw ang kadalanan ni mga oras sa karon sa kahapon nun. Apas kamingaw sa kadalanan busok o mga labas ng mga balita. Ang among ipaabot kaninyo ba sa puwersa sa DYWS News Team. Super Decimay Padilla sa Super Radio. Uban ni Decimay Padilla o sa mga kapuso o ba sa puwersa sa mga kaubanan ta. Dinis sa News and Public Affairs Department. Norman Mendoza sa Super Radio. Super Norman Mendoza, mga higala. Naniid sa palibot usab diri sa may dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa laing bahin usab diri sa Kapitolyo. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yan sa Super Lloyd Suarez, mga higala, naniid sa lakaw karon diri sa Kapitolyo sa probinsya. Uman niyang Kapitolyo mimando sa tanang mga local government units sa amihanan o sa abhagatang bahin sa Sugbo, mga higala. Yang magmabinan tayon tungod ni ining latos sa bagyo nga si Berbina. Sa laing bahin o sa mga kapuso, naniid nanubay sakay sa ato patrol, mga higala. With Super Guam Lorgonyo. Juan Lodronyo sa Super Radio. Sila ato magkaubanan paghatod karon ning buntaga sa Tulumanon, Pamukaw Balita ning istasyon DYWS Super Radio, mga higala. Agon sa may mga kasikas karon sa palibot, uman nga miagi si bagyong Berbina. Unya dunay mga report sa butos kabukiran, kusog-kusog pangilang hangin dito, mga higala. Nining panahon na karon nining bagyong si Berbina. Pas sa pagbalita, makapalagsik sa imong kabuntagon. Pamukaw Balita! Morning, Sab! Sa ato mga namaligya, deres mga kanayang mga merkado dinis probinsya. Deres Consolacion, deres Lapu-Lapu, deres Mandawi area, deres Talisay sa Tabunok, deres Pardo, deres Mindanilla, mga kapuso. Akos kiyang volumes yung radyo, mga igala. E dinhi karos Tulumanon sa Pamukaw Balita. Mukaon kamos mga labas yung mga balita, mga kapuso. Double S Pamukaw Balita. Ni panahon na sa mga kapuso sa pagpanubay, pagpaminaw ng Tulumanon diri sa DYWS Super Radio, mga higala. Pamukaw Balita. Nakip ng gipukaw takaroon ang mga listeners diri sa Barangay RT Forever. Habang buhay. Morning. Barangay RT Forever habang buhay. Duha kay stasyon sa DYWS o sa Barangay RT ang tabang karon sa paghatod karon sa mga labas sa mga balita. Dres DYWS Super Radio, mga higala. Yung mga panahon na karon atong sumayo na kining report ikan sa diritas mismo sa Kwantadon. Unahon to diri sa pampublikong tungaan. Dres Mandawig, Lapu-Lapu. Kay ang Cebu City, mga higala, wa pa may klase. Kahapon pa nag-anunsyo, mga kapuso, nga way klase karon.
o gahapong adlaw tungod sa bagyong Birbina mga higala. Subayon ta diri sa may Mandawig Lapu-Lapu. Norman Mendoza sa Super Radio. Sombe Norman Mendoza makapuso muasoy labot sa klase sa pampublikong tunghaan sa Mandawig Lapu-Lapu gisuspenso karong adlaw kapuso report pinagi ni Super Norman Mendoza. Man pasok man. Gilugawayan pa ang pagsuspenso sa mga klase karong adlaw sa dakbayan sa Mandawi human sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gumikan usab sa epekto gyapon niining bagyo nga Birbina nga moagi dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga deklarasyon sa pagsuspenso sa klase gihimo kagahapon atol sab sa pag hatag og forecast sa pag-asa nga dautan ang panahon dinig adlaw nungdan nga gisuspenso sa tagtasag sa mga local government unit ang klase karong adlaw. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Double S Pamukaw Balita. Super Radio. Thank you so much Super Norman Mendoza. Sa imong report kalabot sa karambuan nga Y klase, Y truck klase ang dakbayan sa Mandawi o dakbayan sa Lapu-Lapu mga kapuso. Tunot ni ining bagyong si Birbina. Aron maluwas in town sa ning kabataan, puyo na sa mudya sa inyong panimalay. But obviously, kung wala maganing klase, walay face-to-face classes, chances ara mga magtutudlo, mo implementar usab kining modular, kining online classes mga higala. Aron di mabugto ang number of school days sa mga estudyante. Kadili na sa mutunga nga to sila pampublikong tunghaan tungod nining bagyong si Birbina mga kapuso. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Double S Pamukaw Balita. Super Radio. Super Radio DYWS gyapon kini mga kapuso. Higop-higop sa init na kape. Pag-alkontras kabugnaon sa kabuntagon mga higala. Init-init nga sikwate. Ituslob poto. Init-init nga pandesal. Ituslob sa kape. Pag-alkontras sa kabugnaw sa panahon. Nanikay-sikay na nga tumakawanan din sa DYWS News Team mga kapuso. Pagkatod ka rin yung mga informasyon kanabuan kalabo sa sitwasyon karon sa panahon. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Double S Pamukaw Balita. Karong anas karong taon-taon kapuso no. Atong ikauban usab ang ato ang meteorologist sa Cebu City. Ang atong higala si Mr. Oscar Tabada. Atong ipa-analisar niya atong paminaw ng unsa may presentasyon kabahin sa kahimtang karon sa panahon nga si Birbina. Atong i-check na karon taon-taon. Standby lang ha. With Mr. Oscar Tabada kay Larinog Haniti ni kapuso sa pag-arinaw pag-analisar sa kahimtang og nahimutangan sa bagyong si Birbina. Doon nagka-landfall na kini sa mga dapit din sa Kabisayan mga higala. Apan nining pag-landfall ni Birbina kung sa may epekto ini sa mga dapit din Sugbo, Itos Bohol, Sikihor mga higala ni bagyong si Birbina. Please stand by sa report o niya ni Sir Oscar Tabada sa pag-analisar. Pipila ka minutos inyong madungog din sa DYWS Super Radio Pamukaw Balita. Super Radio. Sa laing bahin mga higala sa mga balita. Pamukaw Balita usabi kay ni Super Decime Padilla. Tracker team pagpangita sa nanambigit sa flood control controversy. Giumo na karon sa Police Regional Office 7. Report pinagi ni Super Decime Padilla. Super Radio Decime pasok. Gipaabot nga i-deploy sa Police Regional Office 7 ang specialized tracker teams aron mo implementar sa warrants of arrest batok sa individual nga nalambigit sa nationwide flood control plunder case. Ang maong inisyatibo na subay sa direktiba ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ang tracker team gibutang sa mga lugar og nakig-coordinate sa intelligence, monitoring sa lihok sa mga persons of interest ug pag-execute sa arrest nga epektibo og luwas. Ang maong lakang nagpaligon sa judicial process siguro nga ang mga individual nga nagatubang og seryosong aligasyon matara sa hukmanan alang nasa usab sa proper legal proceedings. Gipaniguro sa PRO 7 ngadto sa publiko ang vigilance, proactive approach og steadfast commitment sa pagsuporta sa national efforts sa batukan ang korupsyon, pagbantay sa public resources ug pagpatuman sa balaod. Kini si Decime Padilla sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo.
Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dolores Pamukaw Balita. Super Dismay Padilla sa Super Radio. Thank you so much, Super Decimay Padilla, mga kapuso. Tungkol na yung mga DPWH officials sa kauluhan, mga higala. So lagi pang anam-anam nagbalhog sa bilangguan, mga kapuso. Sila ang mga narambigit sa gitawag o flood control controversy. Mga kapuso dito sa kauluhan, anam-anam na. Mana si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o sa mga higala mimando na. May hatag na siyang apelasyon sa mga tao na nambigit mga higala ng kontrobersiya sa pag-surrender, pag-okupar, pag-kooperar sa investigasyon, mga kapuso. Aron adto mo mamasko so sa bilangguan, mga kapuso. Pas-pas sa pagbalita, makapalagsik sa imong kabutagon. Pamukaw Balita. Super Radio Weather News. Ni panahon na karon, mga kapuso, ablihin ng inyong daunggan paminawon ang tukining pag-analisar ikan mismo sa mga haniti ining pag-sistema sa dagan sa panahon ang atong resident meteorologist sa Cebu City, mga higala, Mr. Oscar Tabada. Engineer, good morning nimo. Good morning mo, Jen. Watay pakuha niya ngayon na. Padayon niya mo ta, engineer. Yes, padayon, bisag luya na. Bisag. Ibaw ko, kapira katapat na yung kaluya. But anyway, engineer, kumusta? So, kad gabi hangto din mga panahon ng karon. Kapila na ba na landfall kinis Berbina? Landfall nga Primero Strigaw, human, nidiriset inabangga mga igamal gabuhol alas 2 kadlawon. Human, karong alas 3 kadlawon, diri na sa Talisay City, sa ato, din Cebu. Nilandfall ni siya. Nga, ipabot na siya na to nga mo abot sa Negros Island region din Tapi nga Padunas Palawan nga mahimo na siyang storm adto na sa West Philippine Sea mawa na siya mga Thursday Jen. Ang ikus ko ni ini Sir Oscar, so kanya pag landfall nag-usab-usab na. Nag-usab-usab na gani karon ang paglandfall niya diri sa Bisay na sinati na to ang mga unos nga hangin sa bagat ganina mga 30 to 50 kilometers per hour. Yeah, ang center wind sa anit 55 kilometers per hour o mga pang-unos nga nobinta pero na sinati na to ganina 30 to 50. So mo na gyapon na iyang abot na to nga maximum wind pero pag abot niya dito sa Palawan mukusog na siya mahimo na siyang storm. Ngadto na sa Philippine Sea. Okay. Ang diferensya between depression and storm, Oscar, magdepensa na ikusgon sa hangin. Yes, intensity of the wind. Ang atong depression not more than 60 kilometers per hour. While ang atong storm na gali, from 62 ngadto na 62 ngadto sa 88 kilometers per hour. So taas na siya. Then Pag landfall diri sa Talisay City, depression pagyapon yung kategory mo nang ikusgon 50 kilometers per hour ang pag-landfall nini. O sa epekto ani sa Oscar sa kadagatan? Doon na tayo mga baud-baud karon. Napay baud-baud kay kini dagat god. Magod ni ingon nga niya agos bagyo mokalit na sa kalinaw. So, ang atong ipaabot niya, magpabilin pa ng baud-baud, baduron ang kadagatan na to. O nga, dedikado pa sa atong mga kaitsunan nga mananagat. So, gihangyo na natin sila karong panahon na, nga dili lang na, siguro, pwede na siguro karong hapon, pwede na managat. Kay morang-arang naman Kay ugma, dili sa Sugbo, makasinati na sa na anay makita na sa hayag na adlaw ugma. Mo hinay na ang atong less na kayong percentage na to sa 1, Jen. Una nakabasa ko doon post sa Basto Higala nga na-interview ka usab nila. Matod pa nimo kinakusgang uwan ang gihatag ining Pilipina. Natinuod ba ni sa Angel? Okay, kinakusgang sa Pilipinas karon. Dili man ta kayo kinakusgan kay daghamang bagyo nga magdalag kusog nga uwan. Daghan may katong nagaging mga bagyo dito sa Luzon, kusog yapon kayo mga bagyo. Ato gani ato kang uwan karon dili kayo daghan sa atong i-expect. Kay ang iyang direksyon sa hangin yun ni usab
ang padung ta niya truck niya nga moagi siya sa forecast na to nga rin sa Northern Cebu. So tungod kani sa mga sistema kinayahan pareha ng amihan og share line, giduot ni siya mao na nga diri na siya dapit Southern Cebu ni Tugpa Algen. Okay. So sa Cebu lang, ibang probinsya sa Cebu, diri sa Talisay naka-landfall din nila yat tani ngadto sa Negros. Yes, lahos na dito na sa Negros at na padung sa Palawan, ya ngadto sa West Philippine Sea din out of Philippine Area of Responsibility. Ang kining patak-patak kapag uwan, magpabilin paghihapon ni sa engineer. Naapata, no? Pero ang atong weather is improving. Arong buntag, doon na pa tayo mga hangin-hangin, hindi pa ta, o doon na tayo mga rain showers. Unya, nga rin na sa mga hapon-hapon ng gabi, wala, maayo-maayo na atong panahon, improving na. Okay. Kaya nagpalayo naman si Virginia. Wa ba kay nakita dihang anino sa mosunod na sa lain nga tropical depression o LPA engineer? Maog na nagtanaw na ko ganina mga alas 4 kadlawon una ko nisugod sa akong trabaho. Kaya nga naman, tanaw na to makalahutay bata kay straight man tag bagyo duha ka buok. Ako nakita nga perti hawan na pa. Hawan, okay. Hawan, pero mayo kini- kay makapahuway pa ta. Okay. Dili ni siya pwedeng nakakumpensahan yung kahawan o kahanaw sa Davao Dapit. Yes, kay karon abaw na ta samantala niya. La niya man ta karon pa unya ang ato sa ang kining Disyembre atong truck ani ang iyang direksyon sa mga bagyo padung maging sa Kabisayan. So wapat na magsugod sa 1 Disyembre. So, taas pa. So, doon na pag-itagi paabot nga ma-develop nga mga low pressure area aning umaabot nga mga adlaw nga tunas katapusan sa adlaw nga tuig 2025 alin. Okay. Doon na pa tayo paabot. Kaya usap man Berbina. Napay lang mga litrang paaboto rin ni engineer. Napay duha ka buok. Salamat kay engineer sa imong pakig-asoy karong buntagan ni DYSS Super Hard. Sa pag-amping ka, kanunay, always, ha? Salamat kay kanimo. Good morning. Good morning, way sa payan. Nato na dyan, station. Thank you. Double S Pamukaw Balita. Thank you, Kapuso. Alas 5:17 na sa kabuntagon, inyong nabati na dungog mismo si Sir Oscar Tabada, mga igala. Yung ato pa niyang kinabi kalabot sa kahimtang karon sa panahon nga si Berbina. Naka-landfall, ganing alas 3 sa buntag. Diris Dakbayan sa Talisay, lalawigan sa Sugbo. Si Berbina, una pa kinilayat dito sa Negros Island. Ika sa Negros Island, una pa ni Mulahos, ito sa Palawan, mas makusog na sa dito. Inagano tungkol kay from Negros to Palawan, doon dako kay wanang dagat. Ini dagat magul mga higara basta magian ni sa bagyo mo ni siya mohigop sa kusog, makapalig-on is bagyo mga higara. Ang makapalig-on sa LPA hangtod mahimong depression, hangtod mahimong storm. Ang tropical depression ray ato na sinatay sa Sugbo nga si Berbina. Paglayat inis Negros mo tadlan siya ngadto sa Palawan, doon na dako kay wanang dagat ato sa magtigom og kusog. Hangtod mahimong storm, tropical storm, medyo musaka na ang wind intensity. Sa pagkalainan sa depression o storm, magkalain-lain na, gitawag og wind intensity. Kung depression tal, ni anata sa 50 km per hour. Kung storm na gani ang wind intensity, mulabaw pa na sa 50, mahimong 80, mahimong 90. Kusog ang wind intensity, basta na nakas kategorya nga tropical storm. Thank you so much, Super Oscar Tabada. Ang atong kasandigan mga igala sa mga informasyon nga ingon ini mga kapuso. Alas 5:19 na. Bahala tayo taon-taon. Dugang pa mga repost. Magkabanan. Standby. Super Radio. Double S Pamukaw Balita. Super Radio. Bugnaw itong kabuntagon ron mga igala. Tungod kaya nakaagi na si Bagyong Berbina. At balik ko na alas 3 kinangkad naon.
Diri may landfall sa may dakbayan sa Talisay, Cebu. Una pa kini may layat dito sa Negros Island. Unya mga kapuso dapat sa kategorya ng tropical depression si Bagyong Berbina. Laing bahin niya sila report sa probinsya Sugbo. Governor Pamela gihatag katungod sa Provincial Board pagpirmag Memorandum of Agreement tali sa syudad aron sulbaro na kin pag-okupar sa mga residente sa luna sa 93-1. Report pinag-iusap ni Super Lloyd Suarez. Lloyd Suarez sa Super Radio. Pasok, Lloyd! Seryoso na karon ang Office of the Governor kang Governor Pambari 4 o mga membro sa Junta Provincial nga masulbad sa hingpit ang mga okupante sa mga lote nga Iyas Kapitolyo ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Ug sumpay nini ang Cebu Provincial Board nihatag ni Governor Pambari 4 og katungod nga diin mo pirma kini og Memorandum of Understanding or MOU tali sa city government aron tagaan og pagdagad ang estado ini mga problema sa lote nga Iyas Kapitolyo ubos sa 93-1 nga gikupahan usab sa mga okupante. Sa nasaran duge na ang hisgutanan kabahin nini panahon sa kanhi governor ang maong proposal matupad dunanay pagpanagiyaunta kay matupad gipa-process na ang uban ngadto na sa Pag-ibig Fund apan karon na nasa mga lakang bag-o kabahin nini maong kontrobersyal nga lote nga dugi na kay giakupahan sa mga residente nga nagsugod kini mong controversy panahon pa ni Governor Vicente Tingting de la Serna. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio. Thank you so much, Super Lloyd Suarez, sa imong report. Sa laing bahin sa Bangay Gana, atong ipaaninaw sa Super Guam Ruggunyo, yung mga oras sa alas 5:25 na ang gawas. Unsay maaninaw, unsay mapaabot sa Super Guam ng panahon na karon. Guam Logronyo sa Super Radio. Super Guami, pasok ko sa latest sa unang himutan ng Guam. So again, medyo lain kay pamati rin sa gawas, no? Ang palibot, kapit yung ngilo kay tanaw sa Pagino. Kaya mukha ito manig bulhos ang hangin. Kuyawan ito, kuso lang kalin ba niya mawa. Pero ang palibot rin pating naglagitong diri sa dakbayan sa Sugbo. Unya, karong baga orasa sa Pagino, ang guwing lang gapon ato ang evacuation sa ato ang magkikingsunan sa lungsod sa Barili. Partikular na sa Barangay Santa Ana, barangay poblasyon lungsod sa Barili. Alas 3 pagkakaniya ang kadlawon ang ilaga hiting si Pulis Major Maui Artilla Maui Namunay uban sa taga municipal disaster management office sa mga quick response team sa lungsod sa Barili sa LGO pag-hikling na meaning ubay sa mga residente na sa may barangay sa Taana o poblasyon sa Barili nag-hikling ginigumikan sa kay niabot og pagkakawak ang tubig sa may barangay poblasyon niawas ang sapa so again ingon man kiring mga malay nga na-adapin sa sapa sa may barangay Santa Ana pahilo na sila diya sa June Kabig Court diya sa munisipyo ang kini mao karon nga mga residente kini mo yagi konfirmar ni Police Executive Master Sergeant kini Renato pag tinapos ang DO dito si Police Executive Master Sergeant Renato Avillar na nagpadayon karon ang accounting sila nga mga tropa o mga disaster pag-secure usab sa itong mga pamilya. Tuma, pala nga gimikan si Kakusog sa uwan na unong sa pagkagabi mo nang iawat ang tubig sa sapa. Sa Mantayupan, kusog sa kayo ang tubig sa sapa. So, kanan sa poblasyon sa may merkado, paingon rin sa may police station, medyo laong doon ang tubig roon. Para wapay mga casualty o mga nahangon walang ibagayon nga evacuation sa mga residente sa barangay Santa Ana o sa barangay poblasyon lungsod sa Barangay. Padayon sa nilang monitor ang ilang mga area particular sa Mantayupan sa gani awasan ang tubig dito nga perti nga kusuga na naana sa karsada karon sugwa ka sa gimikan sa kusog sa uwan kagabi pa ang area sa Barili, hinugdan nga dali sa mabahaan
ang ubang nga mga pusher. Super ka na patog nga nakuha nga latest sa Super Gino kay sa Toledo, mingaw pa atong feedback na kuha sa pulisan o nga diri sa Dakbayan sa Naga at karong taon makakuha siguro tag update siya sa Bugo o sa Dakbayan sa Danao. Gikan diri sa Agawas, kini ko po sa Super Guama Lugron. Iwan mo Super Radio, dapat totoo. Super Radio. Thank you so much, Super Guam, sa pag-adinaw mo gawas ng mga panahon na karoon mga kapuso. Aplik bukas pa sa mga nagkariyaw ng merkado karoon mga igala. Kaya naay mga paligyaon, naay mga palituno ng ato mga kaigsunan. Dali na makato sa mga kamerkaduhan. Kining ato karon paghatag ka rin yung giya sa presyo sa mga nagkariyaw mga palaliton diya sa mga merkado publiko. Ano yung katong Rhinos Mercado Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Super Radio. Des, Superagin mayong buntag sa Carbon Unit 1 arita sa ilahang mga isda ang silay 300 pesos ang kilo, ang napulapo 500 pesos ang kilo, ang auman 400 pesos ang kilo, ang gout 380 pesos ang kilo, ang tangige 400 pesos ang kilo, ang lipti 300 pesos ang kilo, ang bangus 240 pesos ang kilo, tulingan 230 pesos ang kilo, ang rumpi 240 pesos ang kilo, ang mulmol 300 pesos ang kilo, ang yellowfin 260 pesos ang kilo, ang duhaw 200 pesos ang kilo, tilapia 220 pesos ang kilo, ang budboron 280 pesos ang kilo, ang tabangko 260 pesos ang kilo, ang taroro 200 pesos ang kilo, ang tamarong 280 pesos ang kilo, ang indong 220 pesos ang kilo, ang timbungan 280 pesos ang kilo, ang katambak 400 pesos ang kilo, ang ketong 280 pesos ang kilo. Nya gawas ana nasad sila lumayagan nga 180 pesos ang kilo, ang pasayan 400 pesos ang kilo, ang nokos 460 pesos ang kilo. Muna ang presyo sa isda o guban pang klase sa seafoods nga mapalit dinhi sa Unit 1 Carbon Public Market. Kining rana sa merkado, Des May Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Matagirong sa orasan, adunay balita. Balita nga mapukaw kanimo. Dumules Pamukaw Balita. Super Radio. thank you so much, Super Decime Padilla mga kapuso. Ang maong presyo mga igalaw, pa rin maglain-lain. Yung ba na ng isda usab, ato pa rin usang adlaw pares-pares na ang presyo. Wa mausab ha. Ay akong paboritong isang anduhaw, 200 ang kilo. Barato, 240. Kaning tag 300, maoro ng presyo sa nakadabay mga adlaw. Tuwa kay Mosaka, ambot ka ini-inig ugmang puhon, doon na ba siguro kausaban sa presyo sa isda. Martes na ato sang i-check ang Lacauros Precious Gasolina, Crudo, mga produktong petrolyo sa mga kapuso. So please stand by. Ang musunod katulumanon with Super Yui Lenes, ang programang Morning na Cebu. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo na dungog sa paspas nga dagan tulumanon. Dumules Pamukaw Balita. 37 na. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu. Morning na Cebu. Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu. Algin Abakita sa Super Radio. Super Yui Lenis sa DYWS Super Radio. Ikalamang buntag sa kanin Super Gabriel Bono. Ako Super Algin Abakita. Ubanta si Kinisab Super Yoey Lenis. kining tulumanon karon sa mga balita sa Morning na Cebu. Pamati sabta sa DYRT-FM forever habang may buhay mga igala. Kining adlaw karon nga Martes, Nobyembre 25, 2025. Umanta na napdose sa bagyong Severbina mga igala. Ato na ni karon mismo nang naukanaw sa Negros Island ni mga panahon na karon. Siguro sa asoy ni Oscar Tabada, ang resident meteorologist sa Cebu City. Purungan tudling karon sa mga balita.
Face-to-face classes sa tanang level sa mga tunghaan sa Sugbo. Pabiling suspendido karong adlaw tungod sa hulga sa bagyong Berbina. Dakbayan sa Sugbo, gipaubos sa red alert status isip pagpangandam sa epekto sa bagyong Verbena. Mga mayor o mga lokal hagamanan sa probinsya sa Sugbo, gimanduan na sa Kapitolyo ng Bababiling heightened alert. Matod pa ni Cebu Governor Pamela Bari 4. Samtang sa kauluhan, unom ka DPWH officials gidana sa Quezon City Jail kalabo sa 289 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro. Pamilya Marcos na Balakas sa pamatasan ni Senadora Aimee, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. maingon nga dili niya igsuon ang namong sa telebisyon. Uluhan tudlin pa naman kinis mga balita karon sa morning na Cebu. Ang hipit nga asoy sa mga balita musulod kang taon-taon man lamang sa mga pahidumdum. Ang takna sa diway naman ng Super Radio alas 5. Ang sakit. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Uban sa puwersa sa DYWS News and Public Affairs Team, among ihatod kaninyo kining informasyon o kasayuran may higala pinagi sa morning na Cebu. Kasika sa gawas ting bagyong si Berbina mga higala. Tumikan ini pabiling suspendido ang face-to-face classes sa tanang level sa mga tunghaan sa Sugbo karong adlaw. Nobyembre 25, 2025 tungod sa hulga sa bagyong Berbina. Sa nakbayan sa Sugbo, gianonsyo ni Cebu City Mayor Nestor Arcival nga temporaryo unang nga gisuspenso ang face-to-face classes sa tanang level sa nakbayan sa Sugbo karong adlaw. Matod sa mayor, aron masiguro ang pagpadayon sa pagkaton, imanuan ini ang tanang eskwelahan sa pagbarinosa sa modular classes hangtod sa lugang pa mga paibaw. Gianonsyo usab sa mayor o sa mga mayor sa syudad sa Mandawig, Lapu-Lapu, pabiling suspendido ang face-to-face classes sa tanang mga level sa mga pampublikong pribadong tunghaan sa ilang dakbayan karong adlaw tungod sa bagyo. Nasairan nga gianunsyo na sa gamanan sa probinsya sa Sugbo ang suspensyon sa klase lokop lalawigan tungod sa hulga sa bagyong Berbina. Matod pa sa Public Information Office sa Kapitolyo, suspendido ang face-to-face classes sa tanang level sa pampubliko o pribadong tunghaan sa Sugbo sukad pagapong adlaw hangtod sa lugang pa mga pahibaw. Base sa alas 5 nga bulletin sa pag-asa gahapon, ipaubos gihapon sa signal number 1 ng Sugbo, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental. Apan karong buntag ato ning i-update mga higala karong buntaga with the weather specialist sa pag-asa Mactan. Sa pagtapos ito naman karon sa morning na Cebu. Gipaubos sa red alert status ang dakbayan sa Sugbo isip pagpangandam sa epekto sa bagyong Verbena aron malikayan nga masubli ang susamang nitabo sa bagyong Tino. Gitigom sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang tanang mga barangay kapitan uban pang ang mga representante sa mga ahensya sa kagamhanan. Gisgutan nila ang mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao gikan sa epekto sa bagyong Verbena. Gipaubos sa red alert ang dakbayan aron makatubag dayon sa mga panginahanglan sa katawhan. Kay mo magigisulti sa atong mayor, ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan nga dili na masubli ang nahitabo ditong bagyong Tino. Ang tipik sa pamahayag ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairperson sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang dakbayan sa Sugbo usa sa mga grabing naapektuhan sa bagyong Tino nga niigo sa syudad diadto Nobyembre 4 ug nagbilin og daghang patay ug danyos sa mga kabtangan. Gipay mangnuan sa Cebu City LGU ang mga tawo nga nagpuyo daplin sa kasapaan ug sa dagat apil na sa landslide prone area sa paghikling na. Gitugyan sa City Hall ngadto sa mga barangay ang pagsiguro sa ilang mga mulupyo nga makapamakwit sa mas luwas nga dapit ug pagpangandam sa evacuation centers. Ato nang hangiwan ang atong mga kapitan nga mag house to house na sila pagpabakwit na daan sa atong mga kaigsuonan. Mas wagi ko mo nga maniguro ta adto naton sila ibutang sa mga luwas nga lugar. Ang tipik sa pamahayag ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairperson sa CCDR-RMC. Sa laing pahinsam sa mga balita usab kapuso. Gimanduan na ang mga mayor o mga lokal hagamanan sa lalawigan sa Sugbo nga magpabiling heightened alert o pag-activate sa ilang mga DRM teams o DRRM teams. Kini ang lakip sa mensahe sa Facebook post ni Cebu Governor Pamela Bari 4 human gipaubos sa signal number 1 ang tibok Sugbo tungod sa bagyong Berbina. Iawhag ni ini ang mga Sugboanon nga mosunod sa kabaduan sa ilang mga LGU kung mumandok kining dunay preemptive evacuation. Matod sa gobernadora nga andam na usamda ang PDRRMO o capital teams ni Bari 4. Si Bari 4 usab mingon nga base sa forecast sa pag-asa, kilauman nga di pa mukusog o di ra
kusog ang bagyo apan ang Cebu Provincial Government di sa gyud mo kumpiyansa og mas mayong andam kini sa tanang higayon. Nasayod ang gobernadora nga lisod kini labi na sa mga naigo sa nakalabayng linog o sa bagyong Tino o karon na nasay laing hagit sa giatubang ang probinsya. Nasayra nang gisuspenso na sab niini ang face-to-face classes sa probinsya aron maprotektahan ang makabataan ug mapangandaman usab ang mga eskwelahan. Matud pa ni Bari 4 nga magpadayon sila sa pagmonitor sa panahon sa mugawas o ingon man updates kalabot sa bagyong Berbina. Unom ka mga individual ang namatay human nataptan sa sakit nga leptospirosis. Sa dakbe sa Subo mato ni Dr. Daisy Villa, ang pangulo sa Cebu City Health Office nga upat ka mga kaso sa leptospirosis ang ilang natala sukad niigo ang bagyong Tino ug ang tanan namatay. Post-Tino, ang recorded nato is upat pa. So other siguro nga cities, other nga naa daghan pero so far ang naabot sa atua is upat ra. Unya that's it. Unya kuan sa siya kanang it's more of suspect. Sukad sa Enero 1 hangtod sa Oktubre 28 ning tuiga, mitala ang Cebu City Health Office og 93 ka mga kaso sa leptospirosis og 17 niini ang namatay. Ang nakaingon niini ang mga nangaging dautan nga panahon. Giklaro ni Dr. Villa nga mapugnan ang leptospirosis kung mapangamandaman kini pinagi sa pag-inom og prophylaxis ug matambalan usab kung madali pagda sa tambalanan. Karon na nasay kami nga bagyo so kunya kung naa say mga gipangmati no kani atong itan-aw ha focus ta sa symptoms sa leptospirosis taas ang fever unya na ipamuwa sa mata ani nga na no? Mga symptoms to. Mga simptomas ni sakit ang tiyan, magsuka labad sa pamuy-puy sa lawas nya kanabitaw grabe na kaya ang imong hilanat so as much as possible pakonsulta gid kada. Ang dugang tipik sa mamahayag ni Dr. Daisy Villa, ang pangulo sa Cebu City Health Office. Samtang duha ka taga-barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay ang namatay. Gumikan sa sakit nga leptospirosis niya itong miaging semana. Unang namatay mo si alias John, ang nag-inusarang anak ni alias Marie niya itong Nobyembre 18 ning tuiga. Waan na makaya ni alias John ang sakit nga leptospirosis tungod kay sila may usa sa mga grabing nabahaan sukad pag-igo ni bagyong Tino ug siya ang kanunay nga nang limpyo silang dapit nang yawat nga makakwarta sa paglimpyo sa tukaran sila mga silingan. Aduna man tuod gipanghatag mga tambal ang Barangay Health Center pangontra sa leptospirosis apan wa kini giinom. Diha na ang dako nga pagmahay sa inahan nga si alias Marie kung wa niya pugsa sa pagpainom iyang anak. Susama sa pangitabo sa 39 anyos nila nga silingan nga namatay niadtong Nobyembre 21 ning tuiga. Samtang si Kapitan Frederick Marababol sa Barangay Lawaan 3 nitataw nga napas sa tulo ka pasyente nga napas sa tambalanan gubikan sab sa sakit nga leptospirosis. Gingusgan karon sa barangay ang panawagan og pag-apod-apod sa mga tambal batok leptospirosis labi na nagsige na usab ang pag-uwan. Sa laing bahin sa mga balita, nagpada ang Kapitolyo og 127,800 ka mga doses sa prophylactic antibiotics ngadto sa pipila ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo kagahapon adlaw. Ang maong pangapod-apod nga gi-facilitate ni Capital Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan naglakip sa 115,200 ka mga doses na gipada sa Northern Cebu ug dugang 12,600 ka mga capsules dito sa Talisay City human sa request sa ilang City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista ngadto sa opisina sa gobernadora. Ang maong lakang gimando ni Governor Pamela Bari 4 nga mas siguro ang dugang tambal andam sa ilang mga residente. Matud pa, ang maong supply importante alang sa patigbatok sa leptospirosis o ubang mga waterborne infections nga dakong huluga human sa pagbaha ang mga provincial health offices usab nitataw sa dugang antibiotic supply sa mga lokal hangamanan aron protektahan ang mga residente sa padayong exposure sa kontaminado nga tubig nga posible nagda og leptospirosis o ubang infectious diseases human sa pagbaha tungod sa bagyong Tino. Ang mga lungsod sa Konsolasyon, Diluan, Compostela, lakip na sa mga LGU sa amihan ng Sugbo nga nakadawat og dugang supply sa antibiotics ikan mismo sa Kapitolyo diin ang mga lugar grabing gibahaan at sa nakarabayang bagyo uban sa Takbayang Talisay. Giapod-apodayon ang mga antibiotics sa mga barangay o rural health units sa mga LGU para mas paspas ang maggamit niini ngadto sa kining mga publiko. Super Radio Reports. Duha ang nadakpan sa bypass ngadto sa lungsod sa San Fernando. Super Guam Logronyo pasok. Yung kasog pag pablikan ng legal na drugas, pagupot o legal na drugas sa mga gabi duha ka mga managuyab ka dadakpan sa sa bypass sa operasyon sa mga sakop sa San Fernando Police Station. Kining usa ka babae uman siya gugma usab ang monitor
sa ato aga pagkasakop sa lungsod sa San Fernando. Natigayo ng lahag bypass sa operation o nakuha ang 5.04 gram siya mo na mo balor og 34,000 ka piso ang nangulo sa Malampusog bypass operation ang mismo hepe sa Major Michael Sia mo yon. Si Guama Logroño sa GMA DWB Super Radio. Dapat totoo. Super Radio. Thank you so much, Super Guam Rogunyo, sa imong report. Samtang Cebu Provincial Board, miapilar ni Governor Pam Barquatro nga palawman ang kasapaan sa probinsya. Report palagi ni Super Lloyd Suarez. Pasok! Gobernador Pambari 4 gihangyo sa mga membro sa Junta Provincial pinagi sila palaban ug naprubahan nga resolusyon ni Board Member Stanley Caminero nga unta palawman ang mga kasapaan tanang mga sapa ubos sa lalawigan sa Sugbo kini aron paglikay sa mga peligro nga matupak kini mao mga sapa sumapa na mabaw kini og delikado nga dali inuong kayo nga makabaha og peligro sa mga residente. Nesgutan ni Board Member Stanley Caminero ang gitawag og Hinulawan River sa may barangay Kambangog sa dakbayan sa Toledo nga unta kini tagaan sa og pagdagad labi pa unya ila pong gihangyo nga ipa-waiver ang mga requirements sa environmental compliance certificate or certificate of non-compliance ngadto na sa mga mo-apply og permit aron kini mapadali mapapaspasan aron paglikay sa mga disgrasya ug makasalbar og kinabuhi labi pa nga naay mga dagdagadanga nga mga bagyo ug uban pang dautang panahon. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS. Dapat totoo. Thank you so much, Super Lloyd Suarez, sa imong report. Mga balita usap sa kauluhan o guban pa, ingon man weather report. Karong taon-taon mo sulod lamang sa mga pahinumdum. Morning na Cebu! Super Radio National News! Gidakop og gidana sa Quezon City Jail kagahapon sa hapon ang unom ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH kalabot sa gingong anomalya sa 289 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro. Naabot sa Quezon City Jail male dormitory sa payata sa mga akusado sa DPWH Region 4B. Din sila gipaubos sa mugshots, medical check-up ug documentation. Matod ni Interior Secretary John Vic Remulla aduna nay confinement order ang unom nga gipasalig diya nga luwas sila sa sud sa pasilidad. Matod usab sa BJMP nga di problema ang overcrowding o ibutang ang unom sa general population nga why special treatment din pareho ang ilang pagkaon, tulganan o mga aktibidad. Tulo pa ka mga akusado ang naasagawa sa nasod o gitagalan hantud sa Webes aron mo surrender samtang nagpabiling at large si kani Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co samtang ipaabot ang kanselasyon sa pasaporte og duna kini Interpol red notice. Super Radio Weather News! Patayang bahin ka puso, update sa kahimtang sa karon sa panahon sa pag-asa Mactan. Pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, kumusta sa latest? May munda sa Algiers sa mga suging kami na itong latest update bahin sa kahimtang sa panahon. Gusto kong ginabantayan nga si Bagyong Berbena. So kanina alas 2:40 sa kadlawon nakalantol pag-usab ang maong bagyo diri sa may Talisay City, Cebu. As of 4 a.m., sentro sa maong bagyong Berbena diri na nimutang sa katagatan sa may Pinamungahan, Cebu, and moving ni siya diha sa may Negros Island. Ang maong bagyo na maintain niya nga kusgon around 55 kilometers per hour do siyang sentro gustiness na sa 90 kilometers per hour. Ang maong bagyo kairog pa amihan ng southward northwestward sa gipaspason na 25 kilometers per hour. Sa tuwang latest track and intensity forecast, magaputan siya magairog pa amihan ng kasadpan iyang sablason ning Negros Island and diri po sa may Western Visayas while maintaining ihang kakusgon nga usa ka tropical depression. And sa ato nakita ito sa mga pagkulat-ulan kagabi o bilang kadlawon adunay mga lugar diri sa Central Visayas nakasinati og bundok ng mga paguwan. Doon na po tayo mga areas dito sa Southern Cebu nakatala og around 200 millimeters of rainfall. So ako pa i-verify karon mga impact sa mga ulan. Do currently karon ang concentration sa bundok kawad diri na sa may NIR o sa may Western Visayas. So diri sa Central Visayas
medyo ninurang na itong panahon in terms sa ulan, but expect yabutan na patay kabuto ng mga pag-ulan-ulan po dito na inana kabunok. So karong adlaw napagapon tayo mas natin yung marag-umo na kalangitan na naay mga pag-uwan, kiniyugan aning mga pagkuso-kuso sa hangin gumikan sa bagyong Berbena. Ang dakong bahin sa Visayas napagapon sa Tropical Cyclone Wind Season number 1. Pinasa ni maligtas posible unya late afternoon or unya sa gabi. So karong buntag karong hapon napagapon mas natin yung hangin around 39 to 61 kilometers per hour. Atuang kalagatan napagapon bagarod na kahimtang diin biligid ipalaot karong mga panahon na tungod sa dagkong baludmog na aning bagyong Berbena. At ang ito sunod nga sa mga bagyo karong alas 8 sa buntag para sa tuang latest nga Tropical Cyclone Bulletin number 10 bahin ani ni Tropical Depression Berbena. O dili na kutob dili sa buhatan sa DOST pagkasamagtan. Kini si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Thank you so much, Sir Mark Gales, sa update sa kahimtang karon sa panahon. Alas 2:40 oras alas 3 kanang buntag, diri mitugdon ang bagyong si Berbena sa dakbayan sa Talisay. Pag alas 4 buntag, dito na nanganawkanos kadagatan sa lungsod sa Pinamungahan. Na yung layat dito na sa NIR sa Negros Island mga kapuso, si bagyong Berbena. Ikan dito, mukusog din siya, initadlas na payon sa Palawan. Central Visayas, Lakip, Cebu City ug Cebu Province, mga higala si Kihor, Bohol. Ana pa karon sa signal number 1 mga kapuso. At ang dugan pa mga asoy pagpaninaw karon sa pagpaminaw sa nakaw sa panahon. May mga panahon ng DOIWS Super Radio Cebu. Pabili ng alaga ng serbisyo alang kininyo mga kapuso. Tanganan Super Gabriel Bono, ako Super Algin na Bakita. Kinigyapon Super Yowilanis. Kining tumanon sa Morning na Cebu. Inyong nabati ang mga nagkunang mga balita karong adlaw kanahipos sa DOIWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon Morning na Cebu.